ako pa rin yung presidente ng impyerno. Ako pa rin yung presidente ng impyerno. Ngayon ko lubos na naunawaan, bakit ganito yung mga actuation and demeanor ni VP Sara? Kaya pala hindi siya naniniwala sa Diyos. Siya ay isang antichrist. At ang sabi pa nga niya sa isang interview sa kanya, o sa isang press con niya, sabi niya, they can drag me to hell, pero pagdating niya doon, siya pa rin daw ang reyna o presidente ng impyerno. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos. Ako, hindi. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Ako pa rin yung presidente ng impyerno. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lamang po kayong pasalamatan sa mga nanonood ng aking video, sa aking mga supporters, followers and subscribers, sa mga silent viewers, sa lahat ng mga bashers ko na rin. And I know, kahit bashers ko kayo, ay naiintindihan nyo rin somehow ang mga vlogs ko. Kasi hindi naman ako nagbablog ng walang katotohanan. Base lamang po sa mga nakikita ko. And we are all entitled to our own opinions, di ba naman? Di ba po? So, still, maraming salamat po sa inyo. And please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Okay, so, pagpatuloy natin. Ako pa rin yung presidente ng impyerno. Malinaw po yan sa inyo na hindi siya naniniwala. Malinaw po yan sa atin na hindi siya naniniwala sa banal na Diyos, pero alam niyang merong impyerno at alam niya rin na doon siya papunta at hihintayin niya doon lahat ng mga supporters niya at naniniwala at sumasama sa kanya. So mag-isip-isip po kayo kung isa kayo sa mga supporters niya na kayo ay may takot sa Diyos. Mag-isip-isip na po kayo kasi ito malinaw na malinaw. Inaamin niya, inaako niya na isa siyang anti-Christ at hindi siya naniniwala at hindi niya nirerespeto ang kabanalan o kapangyarihan ng Diyos. Kung matatandaan niyo po, sinabi rin niya ng kanyang tatay ni ex-President Duterte, si Digong, di ba? Sabi niya, hihintayin niya kayo doon sa pintuan ng impyerno. Sinabi rin niya yan. So, aware silang parehas na sa impyerno sila pupunta. Kasi alam nila yung mga pinagagagawa nila Ang hindi ko lang sa kanila maintindihan, napaka-charismatic nila, no? Makita nyo, nagsisimba pa sila, pupunta doon, and nagpapakita sa mga tao, pero yung puso nila at isip nila hindi ganon. Kasi nagagawa nila, di ba, mag-threaten ng pagkitil ng buhay. Sinabi niya sa interview sa kanya na gusto niyang ganunin si BBM dahil lang sa relo, sa relo na hindi binigay ni PBBM doon sa isang kadete na gustong maging souvenir. Diba? Paano naman ibibigay yung milyong-milyong pesos na halaga ng relo, di ba? At isa pang pinagngingit-ngit niya, gusto niya, siya talaga ang priority, siya ang number one na dapat masunod at talagang umaasta siyang siya dapat yung may hawak ng desisyon. Diba? Galit na galit din siya kung bakit hindi siya pinagbigyan ni PBBM na siya dapat ang priority sa paggamit ng presidential helicopter. Kasi nga may pamilya daw siya sa Davao, so kailangan siya ang gagamit to and fro papunta ng Davao at papunta dito sa Manila. Tama ba yun? Kaya nga yan ay tinawag na presidential chopper. Yan ay priority ang presidente at hindi sa kanya. So sa ganung sinasabi niya, parang inaako niya na siya dapat ang presidente. So parang gusto niyang underin si PBBM, utos-utusan, kayan-kayanin, pero hindi nga niya
kinakaya, hindi niya kaya. Kaya siya nagwawala ngayon. Kasama pa itong kaso ni Digong tungkol sa pokhang, 'di ba? Sa drugs on war na naglalabasan na ngayon ang katotohanan. Hintayin na lang natin talaga ang resulta kasi ang Panginoon ay hindi nagpapabaya kahit kailan. Parehas sila ng mentality ni VP Sara. Parehas sila talaga. Ganun kadali sa kanila. Inaamin naman nila na kumikitil talaga sila ng mga buhay. Kung nagagawa nilang sabihin yun on media na wala na silang tago-tago pa, paano pa dun sa mga palihim, di ba? Kaya nga niyang pagbantaan ang ating presidente, ang First Lady at si Romualdez, di ba? So, paano na kayo ng mga simpleng tayo? Paano tayo mga simpleng tao, di ba? Ganun siya katindi, wala siyang paggalang sa buhay at wala siyang respeto sa mamamayan. Ang importante sa kanya ay power. Power. Kasi nga, di ba, yun ang gusto niyang mangyari na sinabi niya na hindi daw marunong mamuno ang ating presidente. Siya, ano ba ang nagawa niya sa Pilipinas? Bilang vice-presidente, magbigay lamang di po ba ng kahihiyan? Hilahin pababa ang ating presidente na imbis makipagtulungan para maayos at mapaunlad ang ating bansa, hinihila niyang pababa at sinisira niya ang Pilipinas. Hindi ko talaga maintindihan yung mga supporters niya. Malinaw naman sinabi niya, di ba? Isasama niya kayo sa impyerno, hihintayin niya kayo doon. So, payag ba kayo noon? Please, open your eyes, open your minds, open your heart. See you on my next video.